Lalaking tumangay ng motorsiklo, huli sa lungsod ng Tacoro. DOT Secretary napahanga sa pagbisita sa SKSU. At high-value individual sa Sultan Kudarat, huli dahil sa pag-iingat ng iligal na droga. Yan ang ulo ng mga balita sa Sultan Kudarat Headliner. Magandang araw, lalawigan ng Sultan Kudarat. Narito na ang mga pangunahing balita sa Sultan Kudarat Headliners ngayong Hunyo 7, taon 2024. Lalaking tumangay ng motorsiklo, huli sa lungsod ng Tacoro. Narito ang ula. Agad na inamin ng suspect ang ginawa niyang pagnanakaw ng motorsiklo na nakaparada sa terminal ng Yellow Bus Line o YBL sa lungsod ng Coronadal. Nitong Huwebes, ika-6 ng Hunyo taong kasalukuyan. Kinilala ang nahuling suspect na si Danmac Ebos, 29 na taong gulang, may asawa, walang trabaho, naninirahan sa barangay Ungap, bayan ng Sultan Kudarat, lalawigan ng Maguindanao del Norte. Inamin nito na siya ang kumuha ng motorsiklo na pagmamayari ng isang manggagawa ng YBL. Ayon sa kanya, nagawa niya ang pagnanakaw dahil sa hirap ng buhay, lalo na't nakarinig ito ng hindi umano masyadong naaalagaan ng mabuti ang kanyang biyanan, ang kanyang dalawang mga anak. Aniya, kakauwi niya lang galing Taguig dahil ang kanyang asawa ay nasa abroad at nais niyang kunin ang kanyang mga anak na naiwan sa kanyang biyanan. Dagdag pa ni Ebos na plano niya sanang ibenta ang ninakaw na motorsiklo upang may panggastos at maibigay ang mga gusto ng kanyang mga anak. Nabatid ang bandang ika-11 ng umaga kahapon ay inuulat ng may-ari na nawawala ang kanyang motorsiklo, kaya't agad na nagsagawa ng hot pursuit operation ng mga otoridad. Makalipas ang halos 4 na oras na paghahanap ng pulisya ay tuluyang nahuli ang suspect sa lungsod ng Tacoro. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng Coronadal City Police Station ang nahuling karnapper at humingi ng paumanhin sa may-ari ng motorsiklo. Hiling naman ito na sana ay dalawin siya ng kanyang mga anak kasama ang kanyang tatay para mayakap niya ang mga ito. Nananawagan naman si Ebo sa mga nagbabalak magnakaw na huwag nang ituloy at magbagong buhay na. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Tony Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. DOT Secretary napahanga sa pagbisita sa SKSU. Narito ang ulat. Sa pagbisita kahapon ni Department of Tourism o DOT Secretary Cristina Garcia Frasco, kasama ang kanyang mga kasamahan mula sa Philippine Experience Program o PEP sa Sultan Kudarat State University o SKSU, matapos ang kanyang pagbisita sa Provincial Capital ng lalawigan ng Sultan Kudarat, kasama ang pagpasinaya sa tourist rest area sa lungsod ng Tacoro. Binisita nito ang SKSU Coffee Cupping Laboratory na matatagpuan sa University's Technology Innovation and Promotion Center o TIPC. Mainit naman siya binati ni Dr. Jesusa D. Ortoste, OIC President Dr. Macy Lynn G. Magbanwa, VP RDE, at Dr. Rinaldo H. Dalayap Jr., VP FARG, kasama ang ilang pinuno, guro, kawani at mag-aaral. Nagpakita ng pagsayaw ang Teatro Kalakat Cultural Dance Troupe bilang pagbati, habang ang BS Tourism and Hospitality na mag-aaral naman ay nagwagayway ng watawat sa kanyang pagdating. Ipinakilala naman ni Director Samuel Morse D. Hilbero ng Coffee Cupping Laboratory sa kalihim ang pasilidad na state-of-the-art na kagamitan
at ipinakita ang iba't ibang uri ng kape na gawa ng mga magsasaka mula sa lalawigan ng Sultan Kudarat at Sorsogon Region. Ang mga magsasaka na ito ay kasali sa patimpalak ng Kape 12 Quality Coffee Competition. Nakiisa naman ang kalihim sa pagtimpla at pagtikim. Humanga naman ito sa kalidad ng kape at sa mabuting paghanda. I'm impressed, ayon sa kalihim. You have an excellent facility. Dagdag pa nito na malinaw na humanga ito sa pagsisikap ng universidad at kalidad ng lokal na kape. Sa pagbisita ng kalihim ay binigyan ito ng coffee painting ni Ginoong John Ray P. Aliwalas na isang graphic artist mula sa Public Relations and Information Office. Ilan sa dumalo sina 1st District Representative ng Lalawigan, Representative Barihan M. Sakaluran Abdurajak, DOT Undersecretary Myrna Paz Valderosa Abubakar, Assistant Secretary Gisela Marie R. Kinsumbi, Director Nelia R. Arina ng DOT Region 12 at ilan pang kilalang panauhin. Ang Coffee Cupping Laboratory ay handang magbigay ng pagsasanay at kaalaman sa mga magsasaka ng kape na palaguin ang pagplano at pamamahala ng produksyon ng kape. Ang inisyatibong ito ay inilunsad noong taong 2018 sa panukala ng Department of Trade and Industry sa pakikipagtulungan ng bahagi ang mga magsasaka sa komunidad na PhilCafe Program, Activoca at ang Provincial Local Government Unit o PLGU. Ang balikatang ito na ang layunin ay magamit ang pasilidad at kumita, mapalago ang ekonomiya ng rehiyon sa pagpapaayos ng produktibidad, paglaban at kalidad na ang inisyatibong ito ay sumuporta sa plano ng lalawigan na maging coffee capital ng Pilipinas. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Tony Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. Para sa uling balita, high-value individual sa Sultan Kudarat huli dahil sa pag-iingat ng ilegal na droga. Narito ang ulat. Nasamsama ng mga kontrabando ng isang lalaki na itinuturing na high-value individual matapos silbihan ng search warrant ng otoridad sa mismo nitong tinutuluyan sa Barangay Buena Flores, bayan ng Senator Ninoy Aquino, lalawigan ng Sultan Kudarat. Bandang alas 5:55 ng umaga ngayong araw, ika-7 ng Hunyo taong kasalukuyan. Hilinala ni Police Major Ronaldin P. Domider, hepe ng Senator Ninoy Aquino Municipal Police Station, ang naarestong suspect na si alias George, 35 taong gulang, may asawa at naninirahan sa nasabing lugar. Ayon kay Police Major Domider, nahuli ang suspect matapos isilbi ang search warrant na pirmado ni Honorable Alan Edwin P. Boncavil, acting presiding judge ng Regional Trial Court, 12 Judicial Region Branch 19, bayan ng Isulan, lalawigan ng Sultan Kudarat. Positibong nakumpiska sa loob ng tahanan ng suspect ang 5 piraso ng heat seal transparent sachet na naglalaman ng pinaghihinalaang shabu na may kabuuang bigat na 0.475 na gramo na nagkakahalaga ng 4,500 piso at iba pang drug paraphernalia. Sa ngayon ay nasa pangangalaga na ng nasabing himpilan ang naarestong suspect para sa pagsasampa ng kaukulang kaso laban sa kanya. Tinitiyak naman ng Sultan Kudarat PNP sa publiko na patuloy ang kanilang anti-illegal drugs operation sa pagsugpo sa illegal na droga sa kanilang nasasakupan tungo sa mas ligtas at maayos na bagong Pilipinas. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Tony Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. Mga kaibigan, kami po ay nagpapasalamat sa Bureau of Jail Management and Penology, Regional Office 12, Tacurong City District Jail, male dormitory sa tiwala na ibinigay. Ang Bureau of Jail Management and Penology Office ng Rehiyong 12, kasama ang Tacurong District Jail Male Dormitory, ay makikiisa sa 13th Community Relations Service Month na may temang nagkakaisang kawanihan at pamayanan tungo sa bagong Pilipinas. Magsasagawa po sila ng mga iba't ibang aktibidad gaya ng sabayang tree planting, coastal clean-up activities, kasabay ng pagdiriwang ng World Ocean Day, basic journalism workshop, at makikisa din sila sa pagdiriwang ng ika-126 na taon ng Araw ng Kalayaan, Penology Profession Week in Academic Institutions, Awareness Campaign on Drug Abuse Prevention at Bloodletting Activity. Ang isang buwang pagdiriwang na ito ay magtatapos sa ika-30 ng Hunyo taong kasalukuyan.
Ang TCDJ MD ay nasa ilalim ng pamumuno ni Jail Senior Inspector Charles Louis N. Celario na inimbitahan ay lahat na patuloy na suportahan ang programa ng Jail Bureau. Para sa mga katanungan, maaari niyo po makontak sina Unit CRS Officer, Jail Officer 2, Chucky S. Reyes, at Jail Officer 1, Russell Grace V. Elisa. At yan ang kabuuan mga balita sa araw na ito. Mga balitang kailangan ninyong malaman. Balitang walang kinakampihan. Balitang totoo. Balitang may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Sultan Kudarat Headliners. Hanggang bukas, maraming salamat at magandang araw, kaibigan.